Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyong publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halika kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang pinululutan sa tayuan ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay sasalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halika kayo, mga kabarangay. Manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang pinululutan sa tayuan ukol sa mga gawain, pagpapakaso at
programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Isang programang katutulugan tayo ukol sa mga gawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Isang programang katutulugan tayo ukol sa mga gawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapatukan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Hello! Hi! Magandang tanghali po sa inyong lahat sa 44 na 1,022 barangay sa buong Pilipinas. Medyo malakas to ha. Medyo ano mo dyan na. Kontian mo ha kasi medyo mag-aano na naman. Malamang yan na ano siya. Yan. Ayos. Okay. Okay naman, ano? Sige. Ayan, pero okay na yan. So, muli po, narito na naman po ang isa na naman pong edisyon ng Barangay in Action. At tayo po ay araw ng Miyerkules, yan. August 30, 2023. At araw po ng Miyerkules, at ngayon ay 30, sweldo na ba? Ha? Sweldo? O hindi pa? Meron tayong 31 eh. Kaya bitin, ano? Bitin. Baka bukas pa magbigay ng sweldo ang ating mga employer, yung ating mga kumpanya. At sa bagay, mas mainam na rin ho. Bukas ho ibigay, ano? Dahil araw ho ng Miyerkules ho ngayon, simbang, baklaran at baka madali pa sa inyong pagsisimba madali pa yung inyong sweldo. Mabuti hindi natapat sa araw ng pagsisimba. Alam naman ho natin kapag araw ng Miyerkules Miyerkules at Biyernes yan nagsisimba rin ang mga mandurukot. Ang pamilya ni Mando. Kaya tayo po tayo po ay mag-iingat. Mag-ingat. Sa araw na ito, tayo ay, ayan. Okay ba? Nakontak na agad? So, mapalad po tayo, mga kaibigan, sapagkat sa araw na ito, ang National Press Club meron pong meron pong programa, proyekto na isinakatuparan
ang inyo pong lingkod dapat nandoon. Nag-commit po tayo pero hindi tayo nakadalo. Kaya dumirekta tayo sa Pangulo po ng National Press Club na si Madam Lydia Bueno para humingi ng tawad on air. Okay. So, anak, magandang umaga po, Madam Lydia. At live po tayo sa programang Barangay in Action. Dito po yan sa DCWG Broadcasting Studio. Si Boyet Guillermo po ang inyo pong kausap po sa linya. Ayan, oho. Madam, katulad ng narinig ho ninyo, ano? Ngayon, makikibalita na lamang tuloy ako sa inyo. Imbes na andyan ako, nagre-report na ibabahagi natin sa ating mga kababayan yung mga aktibidad ng National Press Club. Ito ngayon, nagtatanong tuloy ako. Kamusta po yung gift-giving po kanina? na sumusuporta po sa ating mga proyekto. Yan, Kuya Boyet. Ayun, oho. At Madam, kasabay ho na itong ating sinasabi po ninyo, no, pambansa, yung ating pong kalayaan. Pwede po ba hong maipaliwanag bakit po isinasabay po natin yung pagdiriwang naman po para doon kay sa ating pong bayani na si Marcelo Del Pilar? Para mabigyan ho natin ng karunungan, kaalaman yung at yung mga ibang hindi nakakaalam po. Yes po. Sa loob po ng mahabang panahon, mga dekada na rin po, pinagdiriwang natin yung araw ni Marcelo Del Pilar bilang ama ng pamamahayag sa bansa. Ayun. Sa loob po ng walong taon sa Kongreso, tayo po ay naglabi para po magkaroon tayo ng sariling National Press Freedom Day dahil tayo po ay nagdiriwang ng International Press Freedom Day. So, mayroon naman tayong mga sariling bayan na nakipaglaban para sa kalayaan sa pamamahayag. Ito nga po si Marcelo Del Pilar at nagpapasalamat nga po tayo dahil last year po na ginganap na batas na po itong Republic Act 11699 dahil nga po kay Pangulong Duterte. Kaya po, ang pagdiriwang natin ngayon ay dito na natin ginaganap sa bakuran ng National Press Club. Dati-dati naman po ay taon-taon nakikisa tayo sa pagdiriwang para sa paggunita ng kaarawan ni Marcelo Del Pilar. Pero yun po ay sa Bulacan, kung saan po siya ipinanganak. So, kasabay po ng pagdiriwang ng kanyang, yung ating National Press Freedom Day, ay yung kanyang po sa kanyang kaarawan din po. At ngayon po dito sa National Press Club, nag-imbita tayo na ilang mga personalidad na nakasama natin kaninang umaga at kasama rin po natin yung mga press corps. Kaya sinabay na rin po natin yung pamamahagi ng ating ayuda sa mga miyembro. Oh, naku, may ayuda pala mga miyembro. Hindi bali ho, kahit hindi ho ako nakarating dyan alam ko, mababahaginan din po ako dyan.
Anyway, madam. Yes, kuya. Oo. Ayun pala, ano, kasi, syempre ho, ano, hindi ho alam ng iba na si Marcelo del Pilar ang ama ng ating pamamahayag. Pamamahayag Oho, sa at siya nga po ang mga, kundi ako nagkakamali, nagbubunyag ng mga katiwalian na ginagawa ng Sa pamamagitan po ng pamahalaang panulat. Kastila. Kundi tayo nagkakamali, ano po? Opo, pamamagitan po ng Pagsulat. yung kanyang itinatag po, kung saan patnugot po siya, yung Tagalog. And then siya rin po ay naging patnugot ng La Solidaridad na Oo. kasunod po nung naging patnugot po si Graciano Lopez Haina. Ayun. So sa ngayon ho, dagsa po ang ating mga kasamahan sa pamamahayag nandiyan sapagkat Opo, oo. marami po. Nasa 4th floor na po ngayon. Medyo mas sinabayan tayo ng pag-ulan. Natapos po natin yung unang bahagi lang po ng palatuntunan dito sa ground floor. And then tuloy-tuloy po tayo. May programa pa rin po tayo sa itaas sa 4th floor ng National Press Club. Naku, ang saya-saya pala ngayon diyan, ano, kasi naaalala ko, madam, nung nakaraang taon din po nakapag-cover po kami diyan. Ako ho at saka yung aking news team. At kung natatandaan po ninyo, ano, andyan din tayo sa ground, ano? At diyan ho natin sinimulan yung opening po ng aktibidad po na yan, yung ating yung ating pambansang yung National Press Freedom po natin, Press di po freedom ba? din. Mhm. So, yan, bukod po dito, madam, kamusta na po ang ating pong mga kamusta na po yung ating ang National Press Club at Yes po. Patuloy po ang mga aktibidades natin at andyan po yung ating pagtulong sa pamamagitan ng medical, mga gamot po na mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong medical. At siyempre po yung mga kasamahan din natin na sinawing palad sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Nandito po nakaagapay ang National Press Club para sa burial benefits ng mga miyembro natin. At tuloy-tuloy din po itong ating educational assistance na binibigay sa mga anak ng mga miyembro natin. Every semester po ito. Maliit na halaga lang po yung 5,000. So, 10,000 per year. Hanggang sa makatapos po yung estudyante, tinutulungan po natin regardless of grades na natanggap nila, basta po walang pagsak na grado. Ayun. Ito pong yung ating pong pambansang itong kalayaan ho natin at sa ating pong pakikipaglaban sa ating malayang pamamahayag, ano po, doon nga po yung miyembro, yung ating pong mga kasamahan sa field, sa ano po ay tawag rito, pinapas lang. Kamusta na po ba yung ano ho natin diyan? Yung mga kaso ho na isasampa ho kaugnay po na yan, napaparusahan po ba? Nagpapasalamat po tayo sa Presidential Task Force on Media Security dahil sila naman po talaga yung kasangga natin dyan. Sila po yung aktibo na tumutugay-gay sa mga kaso ng mga kapatid natin. Hindi lamang po yung mga nasasawi, kahit po yung may mga death threat na humingi ng tulong sa ating task force. Sa pamumuno po ni Yusek Paul Gutierrez, na dati rin po Pangulo ng National Press Club. Ayun, oho. At di ba, nakakalungkot to. Nung kamakailan lang ho, meron ho na naman ho tayo mga kasamahan na ano ho ba sa tingin po natin, madam, na nagiging dahilan bakit ba sa kabila po ng makatotohanan na pamamahayag natin, tayo po ay napapag-initan pa rin ho at nauuwi po sa pagpatay. Ano po ba ang may mali po ba? Ano ba ang nakikita niyo ho doon? Ang masasabi po natin, tayo po sa Pilipinas, malaya tayong nakakapagpapahayag ng ating mga saloobin. Kaya lang po, meron pong ibang mga opisyal ng gobyerno na siyempre, once na na-expose natin yung kanilang mga maling gawi,
Oo. Yan po, mas madali pong ma-treat ng mga opisyal, lalo na ito yung mga minsan na nasa probinsya, di po ba? Mhm. Kasi sa araw-araw na encounter talaga nila yung mga taong ito. So, yun po, ang payo na lang po natin is ingat na rin po tayo sa pagbabalita natin, sa paghanap natin sa tungkulin. Although ngayon po kasi medyo naghihigpit sila doon sa pagbubukas ng blatter, na dati-dati naman po ay talagang malaya tayo nakakakuha ng blatter, mga detalye. Pero ngayon po kasi, hinigpit sila. So, siguro cooperation lang din naman po yun sa part ng mga mamamahayag na respeto, magpaalam lang po para hindi nagkakaroon ng konting gusto sa pagitan ng mga mamamahayag at ng ating kapulisan. Oo nga po, no? Yun nga ho, din ho mahirap no? Meron ho talaga ng mga tao, sabihin natin, mga opisyal ng gobyerno na pag nabunyag at matibay naman yung mga akusasyon, may mga ebidensya, hindi ho nila talaga matanggap na mabunyag yun. Kaya ganun na lamang ho. Pero ganun pa man, nagiging sakripisyo yung buhay natin. Talaga naman ho, hindi naman ho talaga tayo titigil din kahit maibuwis pa natin ang buhay natin dahil alam natin na meron pa talagang maingay. May maingay at mag-iingay pa rin para ilantad lang po ang katotohanan. Patuloy di po tayong sabihin natin maglalakhara, sasahing papawid, kung ano man po yung mga makatotohanang kaganapan sa ating bansa. Yun naman ho talaga ang trabaho ho natin. Tayo po inaasahan ng mga Pilipino, ng taong bayan, tayo yung inaasahan na nakakaalam at maaaring maglantad doon sa mga katiwalaan na ginagawa po ng ating mga opisyal ng gobyerno. Kaya nga, kahit sa bagay, pinasok na nga ho natin to, alam na ho natin, yung isang paa natin, nasa hukay na, di po ba? Hindi na natin iniisip talaga yon. Basta, ito'y paglilingkod din po, tulad nga po ng ginagawa. Namana ho natin ito sa ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar, di po ba? Kaya hindi ho mawawala ang malayang pamamahayag, di po ba? Yes po, at nagpapatuloy nga po yan yung ating pagsisiwalat ng mga kaganapan sa ating bansa. At kasabay din po niyan ang ating paalala sa mga kapatid natin na i-observe po natin yung Journalist Code of Ethics para maiiwasan din po natin na magkaroon ng mga kaso or maharap tayo sa anumang problema sa pagtupad natin sa ating tungkulin. At kaya naman po kami sa National Press Club, talagang hinihigpitan po natin yung membership. Sa ngayon po ay hindi po tayo tumatanggap ng mga aktibo sa social media. Ang tinatanggap po natin ngayon ay mga nasa mainstream media, sa print, radio, television. Medyo salang-sala po yung ating membership para naman po magabayan natin sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin at manatili po yung integridad ng ating pamamahayag. Kasi minsan yung sa social media kung minsan talaga nalalabag ho doon ang yung ating code of ethics kaya yung ibang maaayos ho ang platform po sa social media, ako ho ipagyayabang ko na po itong aking platform na ito na talaga namang hong news and lang po tayo rito, paghahatid lang po tayo ng balita at pagtalakay po sa mga ginagawa po ng ating pamahalaan. Yun lang po yung platform ng aking page. Kaya kasi talamak na po napapansin po ninyo, talamak na ho na ang dami pong mga fake news sa social media, tibo ba? Oops, naku. Nawawala na signal ni Madam Lydia. Yes po. Ayun, Bababa na yung ibang ating mga kasama kasi. Alright. Ano na po? Okay, isang tanong na lamang po, Madam. Katulad ho niyan, isa ho rin ho ang haligi ng pamamahayag ang nawala. Dahil ho, alam po ho, kilalan ho po niya ang ating pong
Batikan po na mamamahayag din, no? Si Sir Mike Enriquez. Ano po Yes ba? po, nakikidalamhati po ang National Press Club sa pagyaw ng ating kapatid ni si Kuya Mike Enriquez at nakikiramay din po tayo sa mga naiwan niya. Lalo-lalo na po yung mga kasamahan din niya sa industriya na talagang kumikilala po sa kanyang galing sa pamamahayag. Excuse me po. Alright, sige, madam, bibitawan ko na po kayo. At alam ko po, busy-busy kayo dyan at ang dami po nating mga bisita dyan. So, maraming pong salamat po sa inyo pong panahon na inuukol po sa programang ito, Barangay in Action, madam. Walang anuman po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so yan po mga kaibigan, ang Pangulo po ng National Press Club, yan, ang si Madam Lydia Bueno. Alright. Okay. So, talaga na ho ayan, nakakuha ho tayo ng detalye po sa mga aktibidad po na ginagawa po ng National Press Club. Tingnan niyo ho, ganyan hong kumalinga ang National Press Club sa kanyang mga membro. Hindi ho pinababayaan. Tulad nga po nito, nagdiriwang po ng National Press Freedom Day. Ano ho? Kaya sa pagdiriwang na yan, natural, no? Yung mga membro ng mamamahayag, siyempre, konting kasiyahan naman, hindi puro trabaho. Kaya ang National Press Club may inihandang mga aktibidad para sa mga miyembro. Ayan, nagkaroon nga ng bigayan po dyan, ng gift-giving ho dyan. At yung mga anak po ng miyembro, ay nakatanggap po din ng mga ayuda, yung mga scholarship, mga scholar ng National Press Club, mga anak yan ng miyembro. So, di po ba, ang ganda-ganda po ng samahan ng National Press Club sa pamumuno nga po ni NPC President Lydia Bueno. Ayan. Okay, So, salamat, Madam, sa inyo pong oras, na kayo po ay amin pong nakapanayam kahit ilang minuto lamang po dahil alam po namin na kayo ay busy-busy ngayon dyan. Kaya, nabanggit po niya na sinasala ang pagiging miyembro. Sinasala ho ang pagiging miyembro sa National Press Club. At yung mga nasa social media ay hindi nila pinahihintulutan sapagkat mapapansin ho ninyo marami pong mga ume-ere sa Facebook. Napapanood ho natin sa ere sa pamamagitan ng Facebook at wala namang ho talagang di ba? Wala man ho talagang wala ho namang mapapakinabangan, wala namang benepisyo kang makikita kung hindi puro lamang po At kuminsan makikita mo na yung video, gagamitin yung video at sasabayan niya, gagamitin niya sa kanyang pagbablog na walang pahintulot at kung minsan din yung mga report, yung mga reports kinukuha nila tapos sasabayan ho nila ng at ginagamit walang pahintulot sa may-ari ho ng kung sino yung may-ari nung na yon, yung live report na yon. Talagang medyo talamak na ho Kaya tama lang ho yon
na yung mga nagba-vlog na yan, hindi ho porke kayo ay nagbo-broadcast din ho. Kasi nagbo-broadcast din po kayo dyan eh. Ano na lamang ho yan, nauso na lang yung salitang vlog eh. Yung vlogger na yan eh. Actually, ano rin ho kayo, ang tawag din ho sa inyo, broadcaster eh. Oo. Nauso na lang yung vlogger. Lamang, iba ang ano ninyo. Iba ang tema ng ano ninyo. Patok na patok naman ngayon. Patok na patok naman sa mga talaga naman na yung simple lang ang taste. Simple lang ang taste, Patok na patok sa kanila na ikaw pag medyo nadapa ka lang, gumagawa ka ng vlog mo, nadapa ka, tatawanan ka. Di ba? Kapag kayo yung mga pinanonood kayo yung mas pinanonood. Aminado po kami diyan. Etong mga platform na ganito talagang ang hirap makakuha ng maraming viewers dahil kasi dito sa amin hindi kami nagpapatawa kung paminsan-minsan at dito sa amin hindi kami nagpapapogi hindi kami naghuhubad ng t-shirt para makita yung aming mga pandesal. Hindi kami ganyan. Hindi kami na pasayaw-sayaw, patiktok-tiktok. Talaga ho, ang ginagawa ho namin pagbibigay ng kaalaman mula sa ating mga nagaganap sa ating paligid. Yan nga ho, yung balita. Balita at impormasyon at serbisyo. Ano ba yung serbisyo na ginagawa ng mga ganitong platform, itong news current event na ganito? Yun. Kami ho ay pag kami ay nakatanggap ng sumbong at reklamo at hinaing at paghingi ng tulong, ang ginagawa po namin ay nakikipag-ugnayan po kami sa mga ahensya ng pamahalaan na ang ahensya ng pamahalaan na makakatugon doon po sa sumbong, reklamo o hinaing. Pinararating po namin yung kami ang nagiging tulay. At pag naiparating na ho yun, tumatagal ang katugunan, yun, doon po namin sila kinakalampag, kinakatok. At yung pagkatok na yun at pagkalampag, pagpapaalala po sa kanila na tayo ay merong naidulog na hinaing sa kanila na kung saan ay humihingi ng kasagutan. Hindi po ba? Yan ang ginagawa po ng ganitong platform. Yung mga legitimate lang po na mga platform na ganito. Doon mapapansin nyo, balita, interview, nakakakuha tayo ng kaalaman sa mga na-interview namin. At katulad nga niyan, ang Pangulo ng National Press Club na si Madam Lydia Bueno ay ating nakapanayam at naibahagi sa atin. Di ba na ang meron palang National Press Club. Samahan po yan ng mga manunulat. Tulad po ni ang ating pong dating bayani na si Marcelo H. Del Pilar na kung saan siya talaga yung ama ng pamamahayag. Kaya ho tayo ho meron hong malayang pamamahayag. May malayang pamamahayag. Hanggang sa ngayon
andyan pa buhay na buhay ang malayang pamamahayag, at marami na ring sumusunod. Maraming sumusunod sa mga naunang yapak, kahit nalalagay sa panganib ang buhay, patuloy lang hong ipinapahayag, ibinubunyag, binobroadcast yung katotohanan. Ano ho? Kaya hindi ho mapuputol, hindi po mawawala ang malayang pamamahayag. Marami na rin hong beses na tinangka na busalan. Busalan ang mga bibig ng mga tagapahayag, mga mamamahayag. Subalit talaga hong hindi mapipigilan. Talagang patuloy pa rin hong nag-iingay, naglalathala sa mga kaganapan sa ating pamahalaan at sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Maging ang mga ginagawa ng katiwalian na ginagawa ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Dahil yan po ay namana, iniwang pamana ni Marcelo H. Del Pilar na kung saan mga panahon nga nitong panahon ng Kastila naibunyag niya, ibinubunyag niya ang katiwalian ng pamamahala ng Kastila nung tayo ay sinakop. Nung tayo ay sinakop sa pamamagitan ng kanyang pagsulat. At nalantad. Nabunyag ang mga masama katiwaliang ginagawa sa atin. Sa pamamagitan ho ng sulat lamang. Yan. Kaya yun doon nakakalungkot din po. Nakakalungkot at yung isa sa haligi po ng pamamahayag. Yan nga po si Sir Mike Enriquez. Bakit natin Sir? Sapagkat haligi nga po haligi nga po siya ng pamamahayag, isa sa haligi at nirirespeto, ginagalang na tagapahayag. Kaya nararapat lang siya ay tawagin Sir Mike. Sir Mike. At ayan, at tayo po, at ang buong management ng DCWG Broadcasting Studio ay nakikiramay din po sa naiwang pamilya ni Sir Mike Enriquez. Talaga hong yun na lamang po, maaalala lamang po natin yung mga style ng kanyang pamamahayag. Kaya kung minsan nagagaya ko rin, bakit hindi pwedeng gayahin? Dahil mas mainam po sa atin yung ginagaya, yung mabuti. Yung taong kinikilala kaysa ang gayahin mo. Yung mas mainam na ho yung ginagaya, yung may pangalan na. Di ba? Ganun naman talaga. Kaya kung minsan, di ba, pag nasasamid tayo rito, nasasamid tayo, nag-i-excuse me tayo. Excuse me po! Yan ang tatak ni Mike Enriquez na kapag nababahing ka, nauubo ka, kinakailangan mong mag-excuse me. Pagkat sabi nga sa kanyang mga videos na i-record, yun ay respeto. Yun ay
respeto at yun ay aral na nakuha niya sa kanyang mga magulang na kapag uubo ka mag-excuse me. Di ba? Nagagawa din naman natin yan. Kala natin style. Ano? Yung pala, sinabi ni Sir Mike, hindi. Hindi style yun. Talaga natural. Natural na dapat mong gawin excuse me po. Dahil nasa mid ka. Alright. So, ako po muna, babati po muna po ako. Ayan, si Utol, Dante Guillermo, ayun, nanonood. At Deli Concepcion, hello po. Mapagpalang araw sa lahat ng viewers, DCWG. Yan, online. More power sa lahat. Good. Bless you all. Good din. Hindi God bless. Si Pare Crispin, gandang araw po, DCWG, at sa iyo pare, at ang aking apo, ayan, si Darin, si Noni, uy, si Abet, Abet, ayan, si Abet Serrano, ng Bacoor, Cavite. Talaga naman si Abet, mabutit, nakakapanood. Maraming salamat, Abet, sa iyong panonood, Nandito ka na ba sa bansa? Andiyan ka na ba sa Bacoor o nasa ibang bansa ka pa? Yan, si Abet Roa Serrano ng Bacoor, Cavite. Panapaan, Bacoor, Cavite. Sa Santa Lucia kami. Sila, Andrea. Nabet? Mabait na tao yan si Bet. Sa lahat ng bagaman hindi kami masyadong close pero makikitaan mo na siya na talaga friendly, palakaibigan, hindi mayabang, bagamat kinikilala sa kanilang lugar. Bakit bakit hindi tumakbong kapitan nito si Abit Bet, takbo ka kapitan dyan, nag-file ka ba? Pag tumakbo ka dyan, nasa likuran mo ako. Aalalayan kita. Ayan. Kamusta politika dyan sa inyo? Alright. Okay. Oy, si Sister Beng. Ayan. Hi, Beng. Mapagpalang araw po sa lahat. Silent viewer here. God bless you all. Yan ang bati naman ni Sister Beng Giriba. Ayan. Parang kamag-anak ni si Sister Beng, si Father Archie Giriba. Sister Beng, kamag-anak mo ba si Father Archie Giriba? Ang former spiritual director o spiritual advisor ng El Shaddai, Sister Beng. Hindi naman siguro. Alright. Mag-comment po kayo. Kasi, para mag-comment kayo para makita ko yung pangalan ninyo at kayo po ay akin pong mabati. Ayan. Pag nakita ko yung pangalan ninyo, ayan, aanin ko kayo, babatiin ko po kayo. Alright, yun, napunta ho tayo uli sa politika, punta ho tayo sa politika at 30, ngayon, 2 araw na po. 2 araw na yung day 2 na ho ng pagsusumite ng COC. Ang Certificate of Candidacy ng mga kandidato hanggang August, September, hanggang September 2. September 2 ang paghahain ng COC. Kamusta dyan sa lugar ninyo, mga kabarangay? Baka ang inyong mga
Ang mga nag-file ng candidacy diyan nangangampanya na ha. Ipagbigay alam po ninyo dito at atin pong atin pong pag-usapan at malantad kung ano yung panggugulang. Kasi magulang ho yan eh. Magulang yan, yung mga tatakbo, magulang na yan eh. Tatay yan, nanay. Kaya ang tawag ho natin, mga magulang. Yung mga nanggugulang. Okay. Ayan, sabi ni Sister Bing, hindi ko pa po na-meet si Father Archie Griba, Brother Boyd. Baka kamag-anak ko po. Kasi Bicolano din po si Father. Oo nga. Ayan, hanapin mo si Father, nasa, ano siya ng, ano ba yung spiritual, niya ngayon, group? Shalom. Yun. Oo, siya ang ng Shalom. Shalom. Peace, Peace be with you. Ayun, Shalom. Sumainyo ang kapayapaan. Ayan, si Father Archie Griba. Okay, no? Politika. Balik tayo sa politika. Ayan, dahil talagang napapanahon ng politika, bantayan ho ninyo. Sabi nga ho ni COMELEC Chairman George Garcia, magbantayan kayo at ipagbigay alam ninyo o maghain kayo ng sumbong o reklamo at ng petisyon na kung ang katunggali ninyo ay nanlalamang, nilalabag ang mga patakaran sa Omnibus Election Code. Tulad ng maagang pangangampanya. Baka meron na diyang maagang pangangampanya at nagpapaskil na. Yung nagpapaskil na at nagdidikit na ng mga campaign materials, poster, hindi pa ho oras, hindi pa napapanahon. Mayroon hong itinakdang panahon dyan ang COMELEC. Kundi po tayo nagkakamali ay September 19, yan. August, September, yan. Mga gano'n, no? September 19 hanggang 28 ang simula ng campaign. Ang campaign period. Kaya kayo ay magbantayan. Bantayan ang gwardiyahan kayo ngayon. One-on-one. Higpitan ng gwardiya parang tulad ni Robert Jaworski kung magbantay. Mahigpit. Para hindi kayo malamangan. Wag niyo nang pabayaan na malamangan kayo. Wag niyong ikatuwiran din na kung ginawa niya yon, gagawin ko rin. Kapag ganyan, yung masama at maling ginawa ng kapwa mo, ginawa mo at ginaya mo, ay wala. Hindi kayo magkaiba. Papaano mo mababago ang barangay mo kapag ganyan, tinutularan mo yung katunggali mo? Kaya ka tumakbo para magkaroon ng pagbabago sa iyong barangay, kung gagayahin mo siya, walang pagbabago doon. Hindi ba? Mali na nga yung ginagawa niya, paglabag sa batas. Ilalabag ka rin. Di ba? Hindi mo mapapatino ang iyong barangay dahil sa iyo pa lang, nakitaan ka na ng paglabag sa batas. So, sabi nga ni COMELEC Chairman Garcia, yung mga ganyan ay hindi karapat-dapat. Kasi kayo po ay tagapagpatupad ho ng batas sa batas po ng nasyonal at lokal.
Kasi kayo ho yung nasa baba, barangay, dapat ho, mailatag ho yan. Ang mga batas na pinapatupad ay magsimula sa barangay. Dahil kaya nga ho nagkaroon po tayo ng barangay autonomy. Binigyan po ng kapangyarihan ang barangay. Kaya nga ho na nilikha ho yan ng batas na magkaroon tayo ng pamahalaan sa barangay. Di ba? Sa ilalim po yan ng local government. Local government code. Ano po? Yan. Kaya, wag mo na hong gayahin. Sabi nga din ho ng aral, no, sa banal na kasulatan. At turo na rin ng ating mga magulang. Wag mong gawin yung masama. Masama na nga ang ginawa niya, masama pa rin yung gagawin mo. 'Di ba? Wag mo nang tawag doon, wag mo nang tumbasan yung nagawang pagkakamali ng kapwa mo ay gagawin mo pa. 'Di ba? O kaya sa mag-asawa. Yung mag-asawa, sabihin natin si lalaki, kumaliwa. Napunta sa ibang bahay. Ikaw naman si babae. Ganun din ang ginawa mo. Di ba't ang payo sa atin dyan, ang payo ng mga matatanda dyan? Huwag mo nang suklian pa ng pagkakamali. Yung nagawang pagkakamali ng asawa mo. Di ba? Ganyan lang. Ganyan ho sa barangay. Kapatid, yung mga tumatakbo, hayaan nyo na lamang ho siya na gumawa. Siya na lang ang lumabag sa batas. Sa kabilang banda, siya naman din ho ang mapaparusahan at hindi ikaw. Ngayon, kung ginawa mo rin yan, for example, una siyang nahuli, ituturo ka rin yan. Kasi tinularan mo siya. Bakit sige nun? Bakit ako huhulihin mo? Di ba? Yan ang mga pag-uugali ng ng tao Ba't ako? Di ba? Mahilig tututuro tayo ngayon. Ayan, siya rin, no? Yan ang ginawa niya, Pero kung hindi mo siya tinularan, hindi kanya maituturo. Di ba? Malinaw? Kaya kayo mga tatakbo, mainam ho yung parehas. Pumarehas po kayo. Pumarehas po kayo. Mas mainam na nanalo kayo sa inyong pagtakbo. Nanalo kayo ng malinis. Nanalo kayo sa malinis na paraan. Hindi sa pandaraya, hindi sa paglabag. Di ba? So, meron kang ipagyayabang. Di ba? Proud ka ngayon doon. Taas noo ka ngayon na ikaw ay nanalo sa malinis na paraan. Hindi ka lumabag sa mga pinaiiral na patakaran. So, doon, makikitaan ka rin makikitaan ka na ikaw ay talagang karapat-dapat. Dahil sa kampanya pa lang, marunong ka nang sumunod sa batas. Dahil yan yung pasusunodin mo Yan yung ipatutupad mo sa iyong kabarangay. So, pag nagawa mo yan, check yun. Maganda ang resulta. Pag pinatupad mo sa batas, sa barangay, ang batas,
ay susundin ka ng mga constituent mo dahil nakitaan ka na ikaw ay sa iyo nagsimula. Pinakita mo ang pagtupad o pagsunod sa batas. Kaya sila din ay ganun ang gagawin. Di ba? Wala silang dahilan para hindi sundin ang batas sapagkat bilang ikaw ay ikaw ang punong barangay dyan, chairman, ikaw ay sumusunod, ay marapat lang na sila rin ay sumunod sapagkat ikaw ang ama, ikaw ang little mayor ng barangay na sumusunod sa batas, na nararapat lang din sumunod sa batas ang iyong mga nasasakupan. Di ba? So, dapat dun tayo sa tama para maging maayos. Maging maayos ang ating barangay. Sumulong, umunlad, tahimik ang ating barangay para maipagmalaki. Di ba? Maging modelo sa ibang barangay ang barangay mo. Dahil kung ang punong barangay ay nakikitang talagang walang binabaling batas at sinusunod dito, di ba? So, ang komunidad mo, ang iyong barangay ay aayos. Oo. Kung ang barangay captain, ayun nga, nabanggit nga natin, na nilalabag niya ang patakaran sa eleksyon. Hayaan mo na siya. Dahil sa kabilang banda, sa kanya naman magre-reflect yun. Oo. Doon sa mga taong nakakaunawa, masasabi sa kanya, ibang klase yan. Hindi dapat yan tinutularan. Mag-ingat tayo dyan sa kapitan na yan. Sapagkat kung mismo siya lumalabag, mahirap na yon. Ano? Mahirap na yon. Katulad niyan, meron tayong nababalitaan din na barangay captain. Nako, at sila pa raw ho yung, imagine, siya pa ang mayroong pasugalan. Pasugalan sa kanyang barangay. Hindi ho daw nahinto at kung mapatigil man, ginagapang ang mga otoridad at lalagyan para magpatuloy ang kanyang mga pasugalan. Hindi ba alam ng mayor yan? Pag ganyan ang ating barangay captain, mag-isip-isip po kayo. Wala hong mabuting idinudulot niyan sa barangay, bagkus yung mga kabarangay po ninyo, mga kapitbahay nyo, nalululun ho dyan. Imbis na ikakain na lang, ang pamilya, napupunta pa sa pasugalan ni kapitan. Tingnan nyo. Hindi lang ho yun. Yung mga illegal drugs pa ay kung kamag-anak, kaibigan, kapag nahuli daw ho sa droga, ina-arbor. Kapitan, hindi ho yan ang sinumpa ang tungkulin ho ninyo. Kayo ho, kaya kayo nandyan ay kaya kayo nandyan bilang kapitan para ho isulong. Pagandahin, bigyan ng kapayapaan. Ayusin ho ang inyong barangay, hindi yung kayo mismo nagpapatakbo ng mga illegal dyan sa inyong barangay. Pero
Okay, ngayon, na namamayagpag ka pa. Pero hindi ho magtatagal yan. Kapitan, darating ang oras mo. Oo. Ang lahat ng bagay dito sa mundo natin, kapangyarihan man yan, ano man ang meron ka, ayaan ay panandalian ho, pansamantala. Lahat ho mawawala. Ano po? Kaya mag-isip-isip ka po. Baka mamaya ang buwelta sa inyo, habang maaga, tigilan nyo na po yan. Tigilan nyo na ho yan. Tumingin po kayo sa salamin, iba na ho kayo. Sinumpaan yung salaysay, sinumpaan ho ninyo sa Panginoon, kayo ho ay maglilingkod ng tapat. Paglilingkuran nyo ng tapat ang inyong mga kabarangay. Pero, anong ginagawa nyo? Kayo pa ang nagpapatakbo. Kayo pa ang kumukonsinti. Sama-sama diyan sa inyong lugar. Pagkatapos, pagkatapos mo sa panunungkulan, ipapasa mo lang sa, ipapasa mo sa kamag-anak mo. Naku, maawa ka naman sa barangay. Wala nang katinuan ang barangay mo. Magpapasahan pa kayo. Kapitan, maawa ka, tumingala ka naman sa langit. Para ho mahimasmasan ka naman. Nakakatakot po yung ginagawa ho ninyo. Nakakatakot ho yan. Kapag dumating na sa sukdulan, ang pasensya, ang pasensya po ng ating Panginoon, ay naku, nagpaparusa din po siya. Mahaba nga lang po kanyang pasensya, pero may sukdulan. Kaya kita nyo, di ba? Yung iba, hindi man sila nakulong, hindi man sila nakapagbayad sa batas, sa kalasugan nila. Ang tagal na nilang nakahiga sa banig ng karamdaman, hindi pa sila malagot-lagutan ng hininga. Di ba? Hindi agad sila malagutan. Andun na. Doon na lahat ginagawa sa kanyang higaan. Naiinis na ang mahal sa buhay sa pag-aasikaso sa iyo. Hindi ka naman nila malason-lason. Ang tagal-tagal. Ayan. Talaga naman. Alright? So, talaga ang politika, pag pinag-usapan, talaga hong mahaba mahabang usapin. Okay. So, ayan, tayo, tingnan nyo, pag ganun-ganun lang, pero, yun, ano na ho tayo sapat na po tayo sa ating oras sa programa nating ito. Kaya, ako po ay pasamantala na po magpapaalam sa inyo. Pero siyempre, bago ang lahat, maraming salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay at pagsama ho sa akin sa isang oras ng programang ito, Barangay in Action. Tayo ho ay nakapagtalakay ng mga bagay-bagay na makakapagbigay sa atin ng karunungan at nawa tayo ay nakapanggising sa mga kapatid natin na mga naliligaw, nagkakamali ng landas. Ayan, sana nakatulong po tayo. Ayan, at makakatulong naman po tayo kung tatanggapin lamang po natin yung mga mabubuting pahayag, mabubuting mga binitawan nating salita. Yan.
nasa tao lang naman ho yan. Aha. Kung ang narinig ninyo ay hindi maganda, itapon. Yung magaganda, kunin, baunin, at isabuhay. Ano ha? Alright. So, ayan, maraming salamat po sa amin po mga viewers na nakasama ko ngayong araw na ito. At mamaya po magkita-kita po tayo sa alas 5 hanggang alas 6 ang programa pong Balitang Pilipinas Worldwide. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nawa, pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa maghapong ito at ingatan saan man tayo patungo at anuman ang ating ginagawa. Lord, maraming salamat po sa inyo. Ang DCWG, hingi ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.